Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Inaprubahan na ng mga mambabatas sa committee level ang panukalang batas na magpapatibay sa Salamat Excellence Award for Leadership o SEAL program na may kasamang 500 milyong pondo upang masuportahan ang taunang insentibo para sa mga natatanging lider sa Bangsamoro. Kaugnay nito, nagsasagawa rin ng mga pampublikong pagdinig ang Committee on Local Government upang mas mapalawak ang partisipasyon ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga academic institution. Batay sa panukalang batas, 20 milyon ang nakalaan na kada taon para sa mga lokal na pamahalaan o organisasyong paparangalan bilang SEAL awardees. Pinagtibay ng Committees on Local Government at Finance Budget and Management ang paglikha ng SEAL Endowment Fund sa kanilang pinagsamang pagpupulong noong Agosto 15. Ang pondo ay pamahalaan ng Bangsamoro Treasury Office at ilalagay sa mga Sharia-compliant instruments sa alinsunod sa mga Islamic principles sa pananalapi. Bago ang naturang pagpupulong, nagsagawa muna ng konsultasyon ang Committee on Local Government kasama ang Treasury Office upang matiyak ang pagiging matatag ng programa. Mula sa orihinal na 250 milyon, inirekomenda ng BTO na itaas ito sa 500 milyon upang matiyak ang pangmatagalang pondo para sa parangal. Layunin ng SEAL program na kilalanin ang mga lider na nagpakita ng pananagutang pamamahala, partisipasyon ng mamamayan at tunay na paglilingkod sa publiko. Ayon kay Committee on Local Government Chair Attorney Nagib Sinarimbo, pinalalawak ang saklaw ng programa upang isama hindi lamang ang mga lokal na punong ehekutibo, kundi pati na rin ang iba pang lider na nagtataguyod ng panatatanging serbisyong publiko. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng pampublikong pagdinig ang committee sa Marawi City upang makipag-ugnayan sa mga institusyong akademiko tungkol sa panukalang SEAL Bill. Pinangunahan naman ito ni Member of the Parliament Muhammad Kelly Antaw na dati ring nasa larangan ng edukasyon. Dumalo ang mga kinatawan mula sa Mindanao State University at iba pang academic stakeholders kung saan kanilang binigyang diin ang papel ng academic institution sa pagdudokumento, pagbeberipika at pagsasama-sama ng pamamalakad at pamaraan ng pamumuno ng mga SEAL awardees sa mga academic programs ng rehiyon. Sa ilalim ng panukalang batas, ang College of Public Affairs ng MSU ang magsisilbing opisyal na katuwang ng akademiko ng Ministry of the Interior and Local Government para sa SEAL program. Kabilang din ang mga accredited university sa BARM na tutulong sa pagsusuri at pagrereserba ng mga modelo ng pamumuno ng mga pararangalan. Nakasaad din ang mandato na maisama ang mga case studies at pamamalakad ng SEAL awardee sa curriculum ng public administration sa iba't ibang higher education institutions ng rehiyon upang maitaguyod ang mabuting pamamahala at edukasyon sa pamumuno. Ang pagdinig sa Marawi ay kasunod ng konsultasyong isinagawa sa Cotabato City, kung saan nakilahok din ang mga lokal na opisyal at civil society groups upang magbigay ng kanilang pananaw. Susunod na ihahain ang panukalang batas sa plenaryo para sa mas malalim na talakayan. Kasulukuyang ding tinatapos ang Joint Committee Report at mga dokumentong kailangan upang hilingin ang Certification of Urgency sa Office of the Chief Minister. Formal nang tinanggap ng PPF Agribusiness Agriculture Cooperative sa Maguindanao ang isang bagong tayong warehouse na may kasamang solar dryer mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Special Development Fund. Ginanap ang turnover ceremony nito lamang August 12, 2025 sa Barangay Pidsandawan, Rajaboyan na pinangunahan ni Provincial Director Ron Jamin Maulana. Dumalo rin ang mga miyembro ng kooperatiba, lokal na opisyal at mga kinatawan ng komunidad. Ang bagong pasilidad ay may malawak na imbakan para maprotektahan ang mga inaning-ani mula sa pagkasira at mga solar dryer na gumagamit ng renewable energy upang mas epektibong matuyo ang mga produkto ng mga magsasaka. Inaasahang makakatulong ito sa pagbuti ng post-harvest handling, pagbawas sa pagkasayang ng ani, pagtaas ng halaga sa merkado at karagdagang kita para sa kooperatiba. Patuloy ang MAFAR-SDF sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura sa buong BARM na layong pataasin ang produktibidad, isulong ang mga makakalikasan at sustainableng pamamaraan at tiyakin ang seguridad sa pagkain.
Sa pamamagitan ng makabago at angkop na pasilidad gaya ng bodegang may solar dryer, mas handa na ang mga komunidad ng magsasaka sa pagharap sa hamon ng klima, tugunan ang pangangailangan ng merkado at tiyakin ang kabuhayan ng susunod na henerasyon. Umabot sa kabuuang 1,473 emergency go bags ang naipamahagi ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng tanggapan nito sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinagawa ang pamamahagi mula July 31 hanggang August 14, 2025 para sa mga barangay responder at mga pamilyang kabilang sa mga vulnerableng sektor mula sa 11 na bayan ng lalawigan. Sa naturang bilang, 1,313 ang duffel bags at 160 naman ang backpacks na pawang bahagi lahat ng layunin ng pamahalaan na mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na komunidad sa pagharap sa mga sakuna at emergency. Ang bawat duffel type go bag ay naglalaman ng mahahalagang gamit tulad ng solar lamp, flashlight, radyo, pito, lubid, collapsible water container, document o file bag at kompletong first aid kit. Kabilang sa kit ang compressed dressing, gauze roll bandage, adhesive bandages at iba pa. Samantala, ang backpack type go bag ay naglalaman ng mas advanced na emergency tools gaya ng manual resuscitator or ambu bag, CPR kit, triangular bandages at iba pang ginagamit para sa mas mapabilis at epesyenteng pagresponde sa mga sakuna. Bago ang aktual na pamamahagi, isinailalim muna ang mga benepisyaryo sa isang orientation gamit ang listong pamilya framework kung saan tinalakay ang kahalagahan ng paghahanda sa antas ng tahanan, pagkilala sa mga nanganganib sa lokalidad at pagsasanay sa basic life support. Partikular na ang wastong paggamit ng mga emergency go bags sa iba't ibang sitwasyong pangsakuna. Ang aktibidad ay bahagi ng Ligtas Pamilya Project ng Disaster Response and Management Division ng MSSD na may layuning bigyang kakayahan ng mga lokal na lider, barangay responder at mga pamilya upang maging mas matatag at handa sa anumang kalamidad. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ang easterlies. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at iba pang nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. Upang matulungan ang mga kababaihan sa Madamba, Lanao del Sur, tinuruan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism, Lanao del Sur ng bamboo craft making and production. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Special Development Fund ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na layuning bigyan ng kaalaman at kasangkapan ang mga kababaihan upang matutong lumikha at magnegosyo gamit ang kawayan. Isang kabuhayang may ugat sa lokal na tradisyon at tumutugon sa mga prinsipyo ng kalikasan at katatagan sa harap ng pagbabago ng panahon. Isa itong mahalagang hakbang patungo sa pagpapalakas ng kabuhayang nakabatay sa komunidad at pagpapaangat sa kababaihan sa larangan ng ekonomiya sa lalawigan. Ayon sa BWC, patuloy ang komisyon sa advokasya nito na bigyang lakas ang kababaihan at isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamahalaan at kaunlaran. Bilang karagdagang suporta para sa pagpapanatili ng operasyon, 2 bongo vehicle ang formal na ipinagkaloob sa Daduan BMW CK Association na inaasahang makatutulong sa transportasyon, distribusyon at pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ang Bamboo Craft Making and Production Project ay patunay ng kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang mapalakas ang partisipasyon ng kababaihan sa ekonomiya sa antas ng komunidad at makapagtatag ng matatag na pamayanang Bangsamoro. At yan ang mga balitang tampok sa pasada 7:00.
Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.